Okay po. San Engine. Okay na? Opo. Ayan. Happy blessed day, everyone. Welcome to our Psalms Prayer Warriors. And we are praying soldiers and messengers of souls. And we are truly grateful for your presence as we gather together ngayong December 23, 2025. At ang ating pong team ngayong December na to is the 12 disciples, the called and the chosen one. At ang topic natin ngayong tanghali na to ay Thomas. Ayan po. So, magbabasa muna po ako ng verse. Ito po ay galing sa John 11 verse 16. Sabi po dito, Then Thomas, who is called the twin, said to his fellow disciple, Let us also go that we may die with him. Ayan po. So para sa ating pong participants ngayong araw na ito, ang ating pong opening prayer, pagkakaloob po ni Sister Connie Sariola. At ang ating pong musical offering will be given by Sister Ampi Garcia. At ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to, walang iba kundi si Pastor Jerry Tamparong. At ang ating pong appeal song ay pagkakaloob po ni Sister Annalyn Pines. At ang ating pong closing prayer, pagkakaloob po na ating speaker. Mamaya po magkakaroon po tayo ng chance na magtanong about sa mensahe po na napakinggan po natin. And also, pwede din po tayo magbigay ng ating po mga reflection at yun po ay papacilitate ni Ma'am Shi Nene. At ang ating pong intercessory prayer, pagkakaloob po ni Sister Edna Montehermoso. So bago po yan, batiin ko muna po yung mga nandito po sa loob ng Zoom. Ayan po, andyan po si Sister Ampi Garcia. Andyan po si Ate Dan. Ayan. At nandyan po si Sister M. Scalica. At dyan din po si Sister Jenny. And of course, si Pastor Jerry Taparong. Andyan din po si my dear MC Tibor. At ang ating pong si Ma'am Shi Nene. And of course, si Brother Rob Samoso. And si Ate Raquel Humitilco. At si Sister Ria Incognito. Ayan. Ibigay na po natin ang ating pong opening prayer. Ay, wala si Ate Connie, no? Si Ate Raquel po, Ate MJ. Tina? Ate Raquel. Ayan. Ate Raquel, sa ating pong opening prayer. Naririnig po? Yes po. Yes po. Mga ka-prayer warriors, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit ka po, may-ari ng aming mga buhay, napakabuti po ninyo at mapagmahal sa iyong mga anak. Sa oras pong ito, kami nagpupurit nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Tinipon-tipon niyo kami sa lugar na ito, bagamat magkakaiba kami ng lugar, malalayo ang aming mga distansya, ang iba'y araw, ang iba'y gabi. Ngunit kami nagkasama-sama upang kayo'y purihin at luwalhatiin sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa mga pagpapalang binibigay nyo sa bawat isa sa amin sa araw-araw. Nagpapasalamat po kami sa masayang year-end program na aming idinaos sa kabutihan at sa kagandahang loob ni Ma'am Shi na napakabuti niya, mapagmahal at mapagbigay sa bawat isa sa amin, kaya ito'y aming pinasasalamatan. Sa oras pong ito, dinadalangin ko ang aming gagawing programa. Lalapit ko po na kayo ang gumabay at sumama sa bawat participants na magbabahagi ngayon, bigyan ng talento, katalinuhan ng bawat isa. Lalo tigit po kay Pastor Jerry Tamparong na magbibigay ng iyong banal na salita sa katauhan ng iyong disciple na si Thomas. Bigyan mo po siya ng katalinuhan, kapangyarihan na maibigay sa bawat isa sa amin ang mga mensahe na gusto niyang maiparating sa bawat isa sa amin. At ito ay
kapulutan namin ng mabubuting aral, halimbawa, na makapagbibigay ng kasiglahan sa aming pananampalataya. Palain mo po ang bawat isa na narito, ang aming mga pamilya. Bigyan mo po ng malulusog at masisiglang pangangatawan upang lagi makibahagi sa pag-aaral ng iyong banal na salita at maibahagi rin naman namin sa aming mga kaibigan, kasambahay, ka-community, at padala rin sila sa iyong banal na paanan. Pagpalain mo rin po ang mga nakikinig at nanonood sa Facebook Live. Bigyan din sila ng magandang mga signal upang makapagpakinig sila ng iyong magandang pabalita. Hinihiling ko po ang iyong pakikisama, ang banal na Espiritu ang gumabay sa bawat isa at patawarin kami sa aming mga kasalanang nagawa. Ito po ang aming hinihiling at idinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you so much, Ate Raquel. Sister Ampie. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Covered with a load of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take
Amen. And thank you so much, Sister Ampi. Bago ko po ibigay sa ating pong speaker ngayong tanghali na to, batiin ko muna po yung mga humabol. Andiyan po si Ate Berhinia, si Ate Bergie Santos, at nandyan din po si Brother Sherwin from Riyadh. At nakita ko din po si Brother Pillmore, si Brother Jong. Ayan po. Ang ating pong speaker morning ngayong tanghali po. na to, sino po yan? Good morning po. Ayan, good morning po. And batiin ko din po yung mga nasa Facebook Live. Welcome again sa Psalms Prayer Warriors. Ang ating pong speaker ngayong tanghali na to ay si Pastor Jerry Nadella Tamparong. He'll be talking about Thomas, a disciple who had doubts and how those doubts can actually lead us to deeper faith. Ayan, ibigay na po natin ang pagkakataon sa ating pong Pastor Tamparong. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, tanghali po, Pastor. Magandang tanghali din dito. Okay. Complete lang, ayusin ko lang ito. Nakita po ba niyo? Nakikita yung aking paano ito? Yung mga Hello? file store. Mga fights po, Pastor, maliliit. Saglit lang. Okay, ano nga ito? Hindi man lumabas sa video. Saglit lang po. Ito po. Hindi kasi nag-appear dito yung katulad ng kanina. Pa yung share niya. Okay. I-post ko niya na lang. Yan po yung makikita nila. Hindi makikita mo pa ko dito. Okay. Okay na po dyan sa inyo? Yes po, Pastor, okay na po. Okay na po. Okay, salamat. Thank you sa magandang diwa ng awit. At napakaganda yung mensahe ng awit at nagsasabi na wala tayong ibang kaibigan na napakalapit sa atin. Ngayon po ay ang aking bahagi ay tungkol sa buhay ni Tomas. So meron akong maikling nilagay dito na sa PowerPoint dito. Sana itong pag-aaral natin ito ay maging maganda at lubos nating mapakinabangan at makuha ang mga lesson tungkol sa buhay ni Tomas. Kaya ang aking pong pamagat dito mga insight tungkol sa buhay ni Tomas. Kung sino siya, ang kanyang pinagmulan, buhay kasama ni Kristo at ang kanyang patutuo. Ang tanong po, sino si Tomas? Ang pangalang Tomas ay sa Hebreo na salita ay Tuma. Nangangahulugang ito'y kambal. Gayon din sa salitang Griego, Didymos. Ang ibig sabihin po ay kambal. At ang kanyang pangalan ay masusumpungan sa Juan 11:16 at gayon din sa Juan 20:24. Ating pag-aralan dito ang katangian ni Tomas. Si Tomas po, siya ay matapat at tapat sa Panginoon, realistic at malalim mag-isip, tapat sa kanyang damdamin,
hindi basta naniniwala sa sabi-sabi, gusto niyang pruweba, direkta at totoo magsalita. Hindi siya doubter dahil sa pagrebelde, kundi isang taong naghahanap ng malinaw. Ating pong pag-aralan ang buhay ni Tomas na kasama niya ang mga alagad. Si Tomas ay tinatawag na matapang. Hindi lang nagdududa, kundi tapat hanggang kamatayan. Yan pinakasulat sa Juan 11:16. Nang si Jesus ay nagpasyang bumalik sa Hudiya, nung panahon na sila sa roon ay namatay, at ang lugar ng Hudiya ay mapanganib para sa ating Panginoong Hesus, si Tomas ay nagsabi, sumama tayo upang tayo man ay mamatay kasama niya. Ang pananalitang iyon ay hindi ibig sabihin na si Tomas ay nagbibiro lamang, kundi sinasabi niya ang kanyang katapatan, na siya ay handang magsakripisyo at mamatay kasama ang Panginoong Hesus. Kaya dito, makikita natin si Tomas ay isang tapat. Maging sa kanyang pagtatanong ay sincero siya. Sa Juan 14:5, nang sinabi ng ating Panginoong Hesus na ang nakakaalam, sila ay nakakaalam sa daan. Tinanong ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin ka malalaman? Paano namin malalaman ang daan? Nagtanong siya ng bagay nito na hindi ito sinabi ng kanyang mga kasama. Dahil sa tanong ni Tomas, sinabi ni Jesus ang isa sa pinakadakilang pagpapahayag sa Biblia. Ang sabi ni Jesus sa Juan 14:6, ang katapatan. Ang sabi dito, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Dahil sa katapatan ni Tomas na ito ay nagbukas ng isang malalim na kapahayagan. Kaya pangatlo dito, sa isa sa katangian ni Tomas, siya po ay noong siya hindi kasama ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus, ito ang sinabi ng kanyang mga kasama na si Jesus ay nabuhay muli. Subalit, mayroong sinabi si Tomas. Sabi niya, maliban na makita ko ang bakas ng pako sa kanyang mga kamay, hindi ako maniniwala. Hindi ito dahil sa matigas ang puso ni Tomas, kundi ito ay marahil sa matinding kabiguan, sakit, trauma, at pagkalito pagkatapos ng si Jesus ang mamatay. Nasaktan si Tomas, at dahil dito nawasak ang kanyang pag-asa tungkol sa ating Panginoong Hesus. At ito ay nagpapatunay sa kanyang kahinaan. Subalit, si Tomas ay nagkaroon ng patutuo sa kanyang pagbabago. Pagkaraan ng 8 araw, dumating si Jesus muli doon sa lugar. At hindi upang pagalitan si Tomas, kundi upang pagalingin ang kanyang pag-alinlangan. Sinabi ni Jesus sa kanya, Tomas, ilapit mo dito ang iyong daliri. Ilapit mo ang iyong daliri. Tingnan mo ang aking mga kamay. Dahil dito, hindi tinanggihan ni Jesus ang kahilingan ni Tomas. Ito'y kanyang tinugunan. Pagkatapos noon ay nagkaroon ng pagpatutuo si Tomas sa buhay niya. Nagkaroon siya ng pagbabago. At nang makita nga niya ang kamay ng ating Panginoon Hesus, ito ay nagbigay ng napakalinaw na deklarasyon sa kanyang pananampalataya, lalo't higit sa nakasulat sa Bagong Tipan.
Ang sabi doon, aking Panginoon at aking Diyos. Ito po ang deklarasyon ni Tomas. Kaya mula doon, nang mapatunayan niya ang ating Panginoon Hesus na siya ay nabuhay muli, mula sa kanyang sugatan na puso, siya po ay naging matatag. Mula sa pagdududa, naging malalim ang kanyang pananampalataya. Mula sa takot, naging matapang na saksi. At pagkatapos ni Hesus, mapalad ang mga hindi nakakita, ngunit sumasampalataya. So ito po yung naging resulta ng kanyang pagbabago, mga minamahal na mga kapatid. At dahil dito si Tomas sa kasaysayan, siya po ay totoong naging tapat sa ating Panginoon at katunayan siya po ay naging martir. At ayon sa sinaunang kasaysayan ng simbahan, si Tomas ay dahil sa kanyang conviction, siya ay nangaral sa silangan. Siya ay tinaguriang siya ang pinakamalayong naabot sa kanyang pangangaral bilang alagad. Siya ay nakarating sa lugar ng Persia at umabot pa ng hanggang India. Ito po yung kanyang ganito kalayo ang narating ni Tomas. Mula Judea, nangaral siya sa Damascus at Mesopotamia. Pagkatapos siya ay pumunta sa lugar ng Persia noong AD 33 hanggang 52. At noong AD 52, siya po ay nangaral doon sa India. So ito po yung kanyang naging buhay at karanasan, mga kapatid. Mula sa Judea, siya ay tumungo sa malayong lugar. At ang kanyang layunin, itaguyod ang ibanghilyo sa mga Hudyo at matanda sa mas malayong misyon sa Hintil. Siya sa Persia. At nangaral siya ng matagal doon sa Persia at tumuloy siya ng India. At ang kanyang gawain ay naging matagumpay. Nangangaral hindi lamang sa mga Hudyo, kundi siya pumunta sa lugar ng mga Hintil, sa imperyo ng Persia. At sinabing maraming naniniwala sa kanyang pangangaral doon sa lungsod ng Persia. At gayon din, siya ay nakarating ng India. So makikita natin ito ang naging buhay at karanasan ni Tomas. Si Tomas bilang siya ay missionary at naging martir, siya po ay nakarating na itinuturing din na tagapagtatag ng simbahang Kristiyano sa India. Sa Kerala, India, maraming Kristiyano ang naniniwala kay Tomas. At naitatag niya doon ang pananampalatayang Kristiyano. At maraming mga tumanggap sa kanya. At doon din, sa lugar na yon, ibinigay niya ang kanyang buhay, binuhos niya ang kanyang buhay. Pinatay si Tomas sa pamagitan ng sibat, isang napakalalim na simbolo para sa taong minsan nagsabi, tayo'y sumama at mamatay kasama niya. So ito po ay tinupad niya hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay. Ano po ang mga aral mula sa buhay ni Tomas? Si Tomas ay mahal ng Diyos, ang mga tapat na naghanap. Ibig sabihin, sa mga nagtatapat na naghahanap, mahal ng Diyos, sila na naghahanap nito. Katulad ni Tomas, hindi siya itinaboy ng ating Panginoon Hesus. Kaya nga ang sinserong tanong ay nagbubunga ng mas matatag na pananampalataya. Bagamat si Tomas ay matanong, subalit nakikita natin ang resulta ng kanyang pagiging matanong. At isa pa dito, sa karanasan, sa lesson ng buhay ni Tomas, nang ma-encounter niya ang ating Panginoon Hesus, pinakikita dito ang kabutihan ng Diyos, ng ating Panginoon Hesus. Sa kabila ng kahinaan ni Tomas, binigyan siya ng katugunan. Sinalubong ni Hesus ang ating kahinaan, katulad ng kanyang ginawa kay Tomas. Si Tomas ay nag-struggle, subalit tinulungan siya ng ating Panginoon. Marahil, ganito din ang buhay ng tayong mga Kristiyano.
Kung minsan dumarating sa atin ang mga struggle sa buhay, ang Panginoong Hesus ay nakahandang tumulong at unawain ang ating mga kahinaan. Ang pangatlong aral na makukuha natin dito sa buhay ni Tomas, makikita natin ang pinakamalaking pag-alinlangan ni Tomas nang si Jesus ay ibinalitang nabuhay muli. Subalit, makikita natin dito, ang kanyang pag-alinlangan ay nagbunga ng isang malaking deklarasyon na maging sa bagong tipan kinilala na si Kristo ang Panginoon at Diyos. Kaya ang dating pag-alinlangan ni Tomas ay nagbibigay ng malaking pagkakilala na si Jesus ay Panginoon at Diyos. Kaya nga, ito ay naging malaking patotoo maging sa kasaysayan, maging sa sulat ng bagong tipan. Marahil, mayroong mga malabong pag-uunawa natin sa ating Panginoon Hesus, subalit ang Panginoon Hesus ang magbibigay ng liwanag at ito ang magiging deklarasyon para sa ating buhay na makilala natin siya bilang isang Panginoon at dakilang Diyos. Ang pang-apat na aral mula sa buhay ni Tomas, ang sakit sa puso ay maaring daang patungo sa tawag ng Diyos. Si Tomas ay nasaktan, nasugatan, at sa kabila nito, siya ay naging isang misyonero. Ang kahinaan ni Tomas ay naging kalakasan sapagat binago siya ng ating Panginoon Hesus. Gayon din ang buhay natin. Dumarating sa atin ang mga kahinaan, subalit sa pamagitan ng ating Panginoon Hesus, lumalakas tayo at gagamitin tayo ng ating Panginoon Hesus sangayon sa kanyang panukala. Ang ikalimang aral na makukuha natin sa buhay ni Tomas, katulad ni Tomas, siya po ay tinawag ng ating Panginoon. Tayo rin ay tinatawag ng Panginoon. Hindi sa komportableng buhay, kundi sa isang nakatalaga at matapang na pagpapasyang sumunod. Si Tomas ay hindi perpekto. Siya ay tapat, matapang at hinubog ng Panginoon. Tayo rin ay maaring hindi sakdal sa ating mga karakter, subalit kapag tayo ay tapat na magnanais na kilalanin ang ating Panginoon Hesus, magiging tapat tayo sa Kanya, maging matapang tayo sa Kanya, at dito mahuhubog ang ating buhay. So ito po yung kabuuhan ng buhay ni Tomas. Si Tomas ay tapat ngunit maingat, tapat magtanong at bukas sa katotohanan. Siya po ay nasaktan ngunit pinagaling ng ating Panginoon Hesus. Maring ganun din tayo mga kapatid, nasasaktan tayo sa ating buhay ngunit ang Panginoon ay willing siyang magpagaling sa atin. Si Tomas ay nag-alinlangan ngunit naging matatag. Sa buhay natin, maaring mayroon tayong mga pag-aalinlangan, subalit ang Panginoon ang siyang magpapatibay sa bawat isa sa atin. Si Tomas ay naging misyonero, nagdala ng ibanghilyo sa malayong bansa. Gayon din tayo mga kapatid, sa kabila ng ating mga kahinaan at mga pagdududa, gagawin ng Diyos ang ating buhay na nakatalaga sa paglilingkod sa Kanya. Si Tomas ay naging martir, namatay sa pananampalataya. Mga kapatid, dito ang isang Kristiyano na nabago ang kanyang buhay. Marahil ito rin ay magiging karanasan din ng bawat isa sa atin. Sa kabila ng ating mga kahinaan, ang Panginoong Hesus ay handang tumugon at magbibigay ng solusyon at magbibigay ng kalakasan at alisin ang ating mga pagdududa at gagawin tayong lubos na nakatalaga sa Kanya bilang tayo'y Kanyang mga lingkod. Maraming salamat mga kapatid, at naway ang aral nito ay maging aral din sa bawat isa sa atin. Ito pong aking dalangin. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Ayan po. Thank you po, Pastor, sa inspiring message about Thomas, that we are reminded that even in our doubts, God remains faithful and lead us to deeper faith. Ayan po, bigay na po natin ang ating buong appeal song. Ate Annalyn Pines. Wala sa Annalyn Pines. Mag-share na lang ako sa screen yung kay Ma'am Carol po ulit. Sige, okay. Ayan po. Para sa ating pong appeal song, si Ma'am Carol. Pastor, stop po ng screen. Share screen. Thank you po. Ito po. Okay po. Thank you po.
Imagine Amen. Ayan. Thank you so much. Pastor, para sa closing prayer niyo po. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, Panginoon naming Diyos, pinasasalamatan namin, Panginoon, ang ibinigay niyo sa amin kaalaman tungkol sa buhay ni Tomas. Tulad ni Tomas, Panginoon, tulungan kami na maalis ang aming mga kahinaan at mga pagkukulang, at kami po inyong muling palakasin at pagtitiwala sa inyo, O Diyos. Gamitin po niyo kami, maging matatag kami sa pananampalatayang ito, at maging tunay na inyong mga alagad na gumagawa para sa inyong banal na gawain. Panginoon, pagpalain po ang bawat isa. Bagamat kami po ay magkaibang mga lugar sa oras na ito, idinadalangin ko po na ipagkaloob niyo, Panginoon, ang inyong pagbubuhos ng Banal na Espiritu sa bawat isa saan man naroon ang bawat isa. At kami po inyong tulungan na maging matatag ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. At kung magkagayon, Panginoon, maging mga tunay kami na maging bahagi na magdadala ng mensahe ng aming Panginoong Hesus, hindi lamang sa aming mga sangbahayan, kundi sa iba't ibang lugar na aming pong pupuntahan kung saan nyo kami dadalhin. Pagpalain kami sama-sama, Panginoon, at salamat po, Diyos, sa inyong pagtugon sa aming panalangin, sa pangalan po ng aming tagapagligtas na Panginoong Hesus. Amen. 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 Ayan po. Salamat po, Pastor, sa magandang mensahe. Ayan, Jen. Okay po. Let's continue sa ating pong picture taking. Open cam po ang available.